Alam kong hindi pa natin gaanong kailangan ng tulong sa ngayon. Pero para wala nang magpakabayani pa, hihingi na tayo ng tulong. Hindi nyo kailangan patunayan ang inyong mga sarili sa digmaang ito. Tandaan ninyo, kapag ang emosyon ang umiiral, mahirap para sa atin ang makapag-isip ng tama. Wika ni Manong Kamat sa kanilang pangkat. Matapos naman itong marinig ni Tadag, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Pasya mo yan, Manong Kamat. Kung yan ang makakabuti sa ating grupo, walang tututol sa'yo." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang tumatalikod. Paglabas ni Manong Kamat sa kanyang bahay, agad naman yung naglakbay patungo sa baryo ng mga antingero. Sa pagkawala nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na magbantay malapit sa palayan. Kinakailangan din nilang gumawa roon ng maliit na kubo nang sa gayoy may masisilungan sila kung sakali mang dumating ang ulan. Sa pagsapit ng gabi, nanatiling alerto ang kanyang pangkat. Wala na ding tao noon sa kanyang bahay, gawa ng lahat sila nasa labas at nagbabantay. Iisang gasera lang din ang nagbibigay liwanag nila sa lugar, kung kaya't limitado ang kanilang paningin sa paligid. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang atensyon ni Tadag sa kanyang tabi nang maramdaman niya ang pagdating ng diwatang kanyang katiwala. Nasa kaanyo-anyo ng bata, kung kaya't hindi ito gaanong napansin ng mga tauhan niya. Pagsilay niya dito, nasipat naman niya yung ngumiti habang naglalahad ng pakay nito sa kanila. Ayon sa diwatang yon, nagpasya na yung tumulong sa kanilang grupo. Hindi na kasi nito maatim ang pananatili sa loob ng kanyang bahay, gayong lahat sila gabi-gabi itinataya ang kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na upang magwagi sila sa digmaang kanilang kinakaharap, kailangan nilang makuha ang lahat ng tulong na merong potensyal sa pakikipagdigma. Inilahad din ng diwata sa kanya, hindi ito sumilong sa kanyang puder para lamang magtago at magkibit-balikat sa mga nangyayari. Matapos itong mailahad ng diwata, inalok nito si Tadag ng isang duelo nang sa gayoy maipakita nito kung karapat dapat ba itong sumama sa kanilang pangkat. Subalit dahil sa nagbabantay sila noong mga oras na yon, kung kaya't hindi naman ito pinaunlakan ni Tadag. "Ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo, gawin mo. Masaya ako't nagpasya ka na ding tumulong. Bulalakaw na nagbabalat kayo bilang isang mahinang diwata." Wika ni Tadag nang marinig nito ang sinabi ng bata. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagngisi naman ng batang yon habang nananatiling nakatitig sa kanya. Dahil sa pag-uusap nila, lahat ng kanyang mga tauhan ay animoy natigilan sa ginagawa nitong pagbabantay sa kanilang lupain. Halos hindi kasi nila inaasahan ang pangyayari, lalo pat ang buong akala nila wala namang espesyal sa diwatang yon. Napagkamalan nga yun ng kanyang mga tauhan bilang isang diwatang alaga lamang ng mga Diyos sa kalangitan. Sa pag-alis ng batang yon sa kanilang kinaroroonan, agad naman nila yung pinag-usapan. Maya't maya ang tanong ng mga ito kay Tadag, pero hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Nang medyo hindi na niya maatimang pangungulit ng mga tauhan niya, nagpasya siyang ikwento sa mga ito ang tungkol sa diwatang nagngangalang Bulalakaw. Ayon kay Tadag, kagaya ng mga diwatang nagbasbas sa kanila, nagtatangan din ng hindi pangkaraniwang lakas si Bulalakaw. Isa yun sa mga diwatang palaging kasama ng kaptan, kung kaya't hindi niya maipagkakaila ang lakas ng kapangyarihan nitong tinatangan. Yun din ang palaging pumapagitna kapag nag-aaway ang magkapatid na diwata ng pakikidigma. Dagdag pa ni Tadag,
na sa lahat ng diwatang naninirahan sa kanlaon, ito lamang ang bukod tangi na nagtataglay ng anyo ng isang umaapoy na ibon. Ang mga balahibo nito kayang gumamot sa anumang uri ng karamdaman ng mga ordinaryong tao. Nagbibigay buhay ang luha nito at tuwing lumilipad ang diwatang yon, nagbibigay ito ng kasaganaan sa mundo. Bagaman isa yun sa mga diwatang hindi gaanong nakikipaglaban, hindi rin yun dapat maliitin sa kadahilan ng kaya nitong tumupok ng kahit na anong mutyang nabubuhay sa katawan ng tao. Wala ding kakayahan ng kahit na anong masasamang nilalang na lumapit dito sa oras na nagpasya yung bumalik sa orihinal nitong anyo. Ang alab kasing nanggagaling sa bulalakaw ay merong kakayahang tumunaw ng kahit na anong uri ng anino. Matapos siyang mailahad ni Tadag sa kanyang mga kaibigan, halos lahat tahimik, seryosong nakikinig at pawang lumilipad ang mga wisyo nito sa kanyang istorya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang itigil na niya ang pagbabahagi ng kwento, merong tauhan niya ang nagtanong sa kanya kung saan niya nalaman ang karunungang yon. Nang marinig naman ito ni Tadag, agad naman yung sumagot ng, "Kanino pa ba? E di sa gabay ko, lahat ng mga diwatang napapaloob sa katawan ninyo, kapatid niya. Subukan mong kausapin ang diwatang nasa kalooban mo. Doon mo malalaman ang kasagutan." Matapos niyang magsalita, idinikit niya ang kanyang hintuturo sa dibdib ng kanyang tauhan habang nakangiti. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang ibalik ang kanyang wisyo sa pagbabantay. Medyo nababahala na din kasi noon sila Tadag, lalo pat napakalakas ng bumubuhos na ulan. Napakahirap para sa kanila noon ang magmasid at makiramdam sa kadahilan ng ilang metro lamang ang layo na naaabot ng kanilang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, habang tahimik ang lahat, doon nila narinig ang animoy pag-aangil ng kung anong hayop. Alam nilang nasa malapit lang ito, kung kaya't dahan-dahan naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Pagsilay nila sa isang nilalang na gumagapang sa palayan, dali-dali naman silang lumabas ng kubo para kaharapin ito. Paglalarawan ni Tadag sa nilalang na yon, para itong pusa na malakalabaw ang laki. Wala itong balahibo sa katawan at meron yung mga galamay sa pagitan ng kanilang leeg at tenga. Matatalas din ang kuko nito at meron yung mahahabang pangil. Ramdam din nila Tadag ang bilis ng nilalang na yon kahit hindi pa ito gaanong gumagalaw. Sa pag-angil nito sa kanilang harapan, agad namang itinarak sa lupa ng kanyang mga tauhan ang mga dala nitong kalasag, hudyat ng kanilang paghahanda. Maya-maya pa, pagsilay nila sa nilalang na yon na papasugod na, walang pagdadalawang isip namang inutusan ni Tadag ang iilan sa kanyang mga tauhan na may mga hawak na tabak na magsipaghanda na. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang narinig ang isang malakas na kalabog, hudyat ng pagsugod ng nilalang. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't napilitan naman sila Manong Tadag na umatras ng bahagya habang maigi nilang pinag-aaralan ng pag-atake ng nilalang. Maya-maya pa, nang matansya na nila ang lakas nito, doon na sila nagpasya na humiwalay sa mga tauhan niyang may hawak na kalasag. Mabilis na nilang pinaikutan ng nilalang na yon upang hindi na ito makalayo sa palayan. Nang maisakatuparan na nila ito, binigyan pa nila yon ng pagkakataon na sumuko, subalit bigo silang makakuha ng kasagutan na nanggagaling dito. Sa isip-isip noon nila Tadag, hindi nagmula sa ordinaryong tao ang nilalang na yon, bagkus ay isa talaga itong itim na engkanto na animoy pinagtagpi-tagpi ng kapangyarihan ng kuba. Naniniwala sila Tadag, walang kakayahan ng ganoong uri ng nilalang na lumitaw sa mundo ng mga tao, maliban na lamang kung merong isang malakas na puwersa
ang nagpahintulot dito. Naniniwala sila, iisa lamang ang may kagagawa ng bagay na yon at yun ay ang bertud ng agaras. Ang labis lang nila noong ipinagtataka ay kung bakit nagagawang magamit ng kuba ang bertud sa kabila ng pagiging hindi nito buo. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, halos kitang-kita ni Tadag ang paghihirap ng kanyang kasama. Ibinuhos na nila ang lahat ng kanilang armas pero bigo pa rin silang mapatumba ang nilalang. Ang labis pa nila noong ikinakabahala ay ang mabilisang paghilom ng sugat nito kahit punong-puno ng sumpa at pangontra ang kanilang mga dalang tabak at iba pang mga sandata. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang natigilan ang nilalang na yun sa pagsugod. Nang makarinig ito ng isang malakas na pag-atungal, di kalayuan sa lupain ni Tadag. Sa isang iglap, nasipat nila ang iba pa nitong mga kauri na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang iilan sa mga nilalang na yon ay may tangang anggitay, indikasyon na nagawa nitong magapi ang mga kaibigan niyang nagbabantay sa hangganan ng kanyang lupain. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, halos pagsusumpain naman niya ang mga nilalang. Nang hindi na maatim ni Tadag ang mga bagay na kanyang nakikita, walang pagdadalawang isip siyang humiling ng lakas sa kapitan. Hindi naman ito tinutulan ng kanyang nais, gawa ng maging ito man ay halos hindi na masikmura ang mga nangyayari sa mundo ng mga tao. Maya-maya pa, nang mataglay na niya ang kakarampot na lakas nito, buong puwersa naman niyang hinugot ang kanyang latigo at walang habas siyang pinaghahampas. Paglapat ng kanyang latigo sa katawan ng nilalang, bigla na lamang itong napakaripas ng takbo papalayo habang nag-aangil. Hindi na nito nagawa pang makalaban sa kanya sa kadahilan ng kahit anong gawin ng nilalang na yon, animoy wala na itong kakayahan para paghilumin ang pinsalang natamo nito sa kanyang latigo. Nang magkaroon na yon ng sapat na layo sa kanilang grupo, muli yung umangil na siya namang naging hudyat sa mga kasama nito para sumugod. Habang pinagmamasdan nila Tadag ang mga nilalang sa kasagsagan ng ulan, halos hindi naman nila maiwasang kabahan, gawa ng kitang-kita nila ang dami nito. Paglalarawan niya sa mga ito, para yung mga asong naninila sa kalagitnaan ng bagyo. Ramdam din nila ang kawalan ng takot ng mga nilalang na yon, na para bang wala itong kakayahan na makaamoy ng panganib sa kanilang harapan. Dahil dito, napilitan naman ang grupo nilang humarap, gawa ng responsibilidad nilang ipaglaban ang lupaing matagal ng panahon na nilang pag-aari. Wala namang kasiguraduhan na sila'y makakaligtas sa digmaan at hindi na nila yun inisip alang-alang sa kanilang mga paniniwala. Manong Tadag, kung sakali mang hindi kami makaligtas dito, sabihin mo kay Manong Kamat wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Parte ito ng aming tungkulin, kaya inaako namin ang buong responsibilidad sa aming mga buhay. Wika ng isa sa mga tauhan niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Pinanghihinaan ka na ba? Huwag kayong mamatay. Isang kahiyahiyang kamatayan ang mapaslang sa lupang inyong pinagsisilbihan. Kung susuko na kayo, dalhin niyo sa labas ng lupain ko ang digmaan. Doon kayo mag-alay ng buhay. Huwag dito. Masyado kang nawawala ng tiwala sa pangkat na kinakaaniban mo. Seryosong sagot naman ni Tadag sa antingero. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, wala naman yung ibang nagawa kundi ang mapabuntong hininga habang patuloy na pinagmamasdan ang paglapit sa kanila ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang pagitan ng mga ito sa kanila, laking gulat na lamang nila Manong Tadag nang lumitaw sa kanilang harapan si Bulalakaw. Nasa espiritual na anyo ito, kung kaya't inaasahan na nilang limitado lamang ang pananatili nito sa mundo.
Pagsugod nito sa kanilang mga kalaban, kitang-kita nila ang pagbagsak ng malalapad nitong balahibo na agad namang tumupok sa mga nilalang. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't kahit papaano nakahinga naman ng maluwag ang mga tauhan niya. Kahit alam nilang matindi ang naibigay na pinsala ni Bulalakaw sa kanilang mga kalaban, hindi pa rin nila ito binigyan ng pagkakataon para makabawi. Habang nilalapitan nila ang mga nilalang, dala-dala nila ang galit sa pagpaslang ng mga ito sa anggitay at mga tikbalang. Kahit nasisipat na noon nila Tadag na hindi makakalaban ang mga nilalang na yon, walang awa nila yung pinugutan ng ulo. Matapos nilang malipol ang kanilang mga kalaban, itinambak nila ang mga bangkay nito sa gilid ng palayan. Nang masipat naman ni Tadag na wala na sila doong gagawin, inabisuhan naman niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang mga bangkay. Pagbalik niya, dala-dala na niya ang isang bato na ibinigay sa kanya ng lahi ng mga balbal bilang regalo. Pagbulong niya rito, paisa-isa namang lumitaw ang mga balbal sa paligid. Nang masipat niya ang pinuno ng mga ito, agad naman niya yung kinausap ukol sa mga nilalang na kanilang nakalaban. Magandang gabi, Manong Tadag. Napakasarap naman ang handa niyo para sa amin. Ako'y nagagalak sapagkat sa dinami-rami ng mga katulad namin na naghahangad na makakain ng ganitong putahe, kami ang binigyan ninyo ng pribilehiyo. Sabihin ninyo, ano ang ipapalit namin dito? Bungad na wika ng gabunan ng mga balbal paglapit nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung lumuhod sa kanyang harapan, pagpapakita na kahit saang aspeto, mas malakas pa rin ang pangkat niya sa angkan nito. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi ng pinuno ng mga balbal, agad naman siya doong sumagot ng, proteksyon para sa mga taong naninirahan sa baryong ito. Hindi niyo naman sila mga pagkain, di ba? Hanggat hindi sila namamatay. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ang pinuno ng mga balbal habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas para sumagot, doon na nito inilahad sa kanya ang humahadlang sa nais niya doong ipagawa. Ayon sa pinuno ng mga balbal, hindi nila basta-bastang maisa sa katuparan ang nais nito, lalo pat mariing ikinokondina ng angkan ng mga pispis ang ganoong mga gawain. Dagdag pa nito na kung babantayan nila ang mga ordinaryong tao, hindi malabong masangkot sila sa digmaan laban sa iba pa nilang kalahi. Isipin ninyo, anong panama ng mga balbal kung pagtutulungan na ito ng mga aswang at iba pang mga nilalang. Mariinding inilahad sa kanya ng pinuno, lahat ng mga nilalang na naninirahan sa kanilang lugar ay merong mga kasunduan. Ang iilan sa nilalaman ng kasunduang yon, hindi nila maaaring pakialaman o hadlangan ng pagkain ng iba pa nilang kalahi. Mariin nila yung sinusunod upang hindi sila mag-agawan sa mga pagkain, lalo na sa panahon ng anihan. Alam mo naman ang tungkol dyan, hindi ba, Tadag? Ipagpaumanhin ninyo, pero kung hangad nyo talagang tumulong kami sa inyo, kinakailangan nyong walisin ang aming mga kalaban. Kung papayag kayo, nais ko sanang unahin nyo ang lahi ng mga pispis. Matagal ko nang gustong paslangin ang kanilang pinuno. Matutuwa ko kapag ginawa mo yan. Wika ng pinuno ng mga balbal. Nang marinig naman ito ni Tadag, agad naman niyang inabisuhan ito na pag-iisipan na muna niya ang kanyang mga desisyon. Hindi siya maaaring makipagkasundo ng basta-basta dahil kagaya ni Tiniente Gimo, alam niyang wala din yung pagkakaiba. Sa pag-alis ng mga balbal sa kinaroroonan nila, agad namang lumapit ang kanyang mga kasama. Maging ang mga ito,
Hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi, gawa ng inaasahan na nila na sasang-ayon si Tadag sa nais mangyari ng balbal. Manong Tadag, bakit niyo pa ho pag-iisipan? Halata namang pabor sa atin ang kasunduang yun. Isipin ninyo, malilipol na natin ang mga pispis, tapos matutulungan pa natin ang mga tao sa baryo. Hindi ho ba doble makukuha natin doong benepisyo? Wika ng isa sa mga tauhan niya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang binibilisan ng paglalakad. Sa pagdating nila sa loob ng kanyang bakuran, hinarap niya ang kanyang mga tauhan upang mailahad sa mga ito ang kanyang rason kung bakit hindi siya sumang-ayon. Makinig kayo. Marami na akong karanasan ukol sa pakikipagkaibigan sa mga aswang. Hindi na bago sa akin ang alok nila kanina, ngunit ako'y nababahala na baka meron tayong masagasaan sa kasunduang yon. Likas na sa kanila ang pagiging traidor. Una, ipaparamdam nila sa iyo na alipin niyo sila. Subalit kapag tumagal na, doon niyo na mararamdaman ang kakaiba nilang intensyon. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ko pinatay si Teniente Gimo? Kayo na ang humusga. Wika ni Tadag sa pangkat niya. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, lahat ito ay halos hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang inilahad. Bagaman simple ang kanyang salaysay na inihayag, tila bang hindi pa rin ito nauunawaan ng kanyang mga kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanilang atensyon sa labas ng bahay ni Tadag nang masipat nila ang pagdating ni Manong Kamat. Meron itong dalang 3 bayong habang masayang naglalakad papalapit sa kanila. Pagharap naman ni Tadag at ni Manong Kamat, agad naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang bisita. Nga pala mga kasama, nais kong ipakilala sa inyo si Tandang Ibok. Bungad na wika ni Manong Kamat habang itinuturo ang isang matandang naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito nila Tadag, halos hindi nila mapigilang mamangha sa mga bagay na kanilang nakikita. Paglapit ni Tandang Ibok sa kanila, panay naman ang pagngiti nito habang paisa-isa sila nitong pinagmamasdan. Ayon kay Tadag, pangkaraniwan lang ang kasuotan ng matandang yon, pero halos hindi niya mawari ang mga karga nito. Pakiramdam niya, nasa ibang level ang matandang yon, na animoy kahit taglay na niya ang karunungan ng kaptan, hindi niya pa rin yun mabasa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila, kampante namang umupo ang matanda sa tabi niya habang nananatiling tahimik. Makalipas pa ang ilang minuto, pinapasok na din niya yon sa loob ng kanyang bahay para magpahinga. Pansamantala, doon muna ito manunuluyan hanggat hindi pa naayos ang silid nitong naroon sa bahay ni Manong Kamat. Sa pagsapit ng madaling araw, patuloy naman ang kanilang pag-uusap. Doon na pag-alaman ni Tadag, hindi pala pangkaraniwang antingero ang matandang yon, bagkas ay isa itong ermitanyo. Marami yung karanasang ibinahagi sa kanila pero hindi niya mawari kung yun ba ay totoo. Ayon sa matanda, noong kabataan pa niya, ginugol niya ang kanyang panahon sa loob ng isang napakalaking kuweba. Doon niya hinanap ang kanyang sarili hanggang sa maunawaan na niya ang kahulugan ng buhay. Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng pag-uunawa, makakamit ng isang tao ang kakayahang hindi nakakamit ng karamihan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ibinaling sa pagbibiro ang paksa ng kanilang usapan. Si Tadag naman noon, nanatiling nakatingin lamang kay Tandang Ibok at hindi umiimik. Alam niyang maraming inililihim sa kanila ang matanda sa kadahilan ng yun talaga ang karaniwang pag-uugali ng mga ermitanyo.
Lumipas pa ang mga araw, habang patagal ng patagal na nila yung nakakasama, tila bang hindi man lang ito nababahala sa nakaambang digmaan sa lugar nila. Habang abala kasi sila noon sa pagsasanay, nakatuon naman sa pagtatanim ng mga gulay ang wisyo ng matanda. Hindi naman nila ito sinusuway. Gawa ng ayon kay Manong Kamat, matagal nang nakahiligan ni Tandang Ibok ang pagtatanim. Dagdag pa nito, yun ang rason ng matanda kung bakit sumama yon patungo sa lupain ni Tadag. Huwag mo nang alalahanin niyang si Ibok. Simple lang yan, pero di hamak na mas malakas yan sa ating lahat dito. Wika ni Manong Kamat.